May lamat na nga ba sa relasyon ng Malacanang at ni House Speaker Martin Romualdez ang reaksyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa agenda report ni Dexter Ganipe? Duda si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte na umaasim na ang relasyon ng liderato ng House of Representatives at ng Malacanang, lalo na ng Pangulo. Sa kanyang weekend online program na pag-usapan ang isyu ng reaksyon ni SP Cheese sa pag-uugnay sa kanya at ng kanyang kaibigan at kababayang kontratista ng gobyerno para gibain ang kanyang liderato at mapalitan siya sa pwesto bilang SP. 'Di ba sinabi ni Chase, 'di ba, dahil sa impeachment, alam niya. Alam niya sino 'yan. And tingnan mo with Magalong and the others and itong presidente, aligned sila ngayon What do you mean align here? about the issue. Okay. Na tinitira nila itong ano. So I think baka talaga totoo yung may nagkakaproblema yung si Martin and Malacanang. Noong Agosto 14, muling nag-cruise ang landas ni na SP Cheese at House Speaker Martin Romualdez sa ceremonial signing ni PBBM sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Katabi ni SP Cheese sa kanan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Nasa kaliwa naman niya si Speaker Romualdez na seryoso at tila hindi komportable. Pero ang nasabing aktibidad, pabirong tinira ng Pangulo ang mga senador na mukhang gusto nang lumipat sa Korte Suprema dahil sa fiscal autonomy ngayon ng kataas-taasang hukuman. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Pero hindi palusot si SP Cheese sa isyu ng pagtanggap ng donasyon mula sa kaibigan at kababayan na may-ari ng Centerways Construction, isa sa mga pinangalan ng kontraktor ng flood control project ng pamahalaan na iniimbestigahan ngayon ng Malacanang. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, inatasan na niya ang Political Finance and Affairs Department na imbestigahan ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSI niya noong 2022 elections at ng ilan pang kandidato na maaring may paglabag sa paragraph C ng Section 95 ng Omnibus Election Code. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!